po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good afternoon. VP Sara in The Hague said President Marcos is, quote, supporting the ICC, and the ICC is supporting Marcos. She also called the president a traitor, alongside former Senator Trillanes for sending FPRRD there. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikanalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan, o anumang pwedeng gawing karahasan. So, muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense. Yusek, nagbago na po ba yung pagtingin ng Pangulo na hindi tayo babalik sa ICC? Sa ngayon ay wala pa rin pong anumang update. Katulad pa rin po ng aking sinabi, sa ngayon ay wala pa po na pag-uusapan kung kinakailangan ng mag-rejoin sa ICC. Follow-up po, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, maidagdag ko na rin, in describing gun violence, VP Sara in that same speech said that she can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill her husband's mistress, citing a hypothetical example. Your reaction to this, and how would the palace characterize gun violence in the Philippines? Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Next question po, Anso Birano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Ma'am, sa 10th day ng impeachment trial kahapon, may reaction po ba ang Malacanang kung meron lang po? Regarding po sa testimony ng dalawang dating Land Bank branch manager, kaugnay ng withdrawal ng confidential funds ng OBP at DepEd under po ni BP Sara noon. Naniniwala po ba ang palasyo na ang naging testimony ng mga bank managers ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa paggamit ng confidential funds? Mahalaga po kasi na magkaroon po talaga ng transparency and accountability. Ang napatunayan lamang po kahapon ay talagang nagkaroon ng withdrawal ng funds or pera mula sa mga nasabing bangko. At yun ay hindi naman pinasinungalingan. Kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko
unusual ito. So, ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-report sa AMLAC? Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang batas natin ay sapat at kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit meron tayong batas, pero pilit na nilalabag para sa sariling interes. So, ang kailangan lang po ay mga tao na magpapa-implement ito at susunod sa batas. Ma'am, follow up. May nakikita po bang pangangailangan ang Malacanang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers? Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot. Hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao na maaaring nagnanakaw ng pondo. Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Kahapon po, sabi po ng Department of Finance, kailangan daw po ng government mag-implement ng new excise and health taxes para ma-offset yung 66 billion foregone revenue sa proposed tax relief package na na-announce po ni President Marcos nung sa recent SONA po niya. I-ask ko lang po, which tax bills ang isa-certify po kaya ni President as urgent para po ma-afford ng government yung new tax relief package at saka magkano po kayang expected revenue na ma-generate nung bawat new tax bill na ipopropose po ng DOF? Opo, sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases, no? About na maaaring mag-offset sa maaaring mawala na revenue ng gobyerno na nagkakahalaga nga ng 66 billion pesos. Malaking halaga po ito na supposed to be ay talagang pwedeng ipangtulong sa ating mga programa at proyekto. At ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan. I-verify ko lang po kung yung dun po ba sa na-propose na tax measures ng DOF, kasama po dun yung vaping products, sugary drinks, at saka po yung single-use plastic. Kinukonsidera po siya. So, we wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaari maging losses sa revenue. Wala pa pong estimate yung government kung magkano po yung ma-generate dun sa mga proposed tax measures na. Sa ngayon wala pa, inaaral pa Sam. Tapos i-ask ko na lang rin po kung kino-consider po ba ng Malacanang ang other measures to finance yung tax relief package bukod po dun sa tax bills like more cost cutting or other revenue streams. Sa ngayon, tinitignan yung pinakadetalye at lahat ng proposals kasi pag-aaralan dahil ito nga ay nabanggit ng Pangulo na nais niya talaga na matulungan, especially yung mga middle income. Lahat pong ito ay gagawin para po maipasang mabilis itong mga tax laws na ito na nais ng Pangulo.
Last na lang po. Nung in-announce po ni Pangulo sa SONA niya yung proposal doon sa tax reform package, bali hindi pa po doon kasama yung mga proposed na additional taxes. Kinukonsider po ba ng government na i-consolidate na lang lahat ng mga tax-related na legislation sa isang bill? Or hiwalay-hiwalay pa rin po siya? Di po? Sa ngayon, Sam, wala pa tayong detalye. At malamang ay kapag nagkaroon na ng sapat na pag-aaral dyan, ay ibibigay din po ito at ididetalye na ni Secretary Frederick Go. Thank you po, ma'am. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Magandang hapon, ma'am. Ma'am, sa issue po ng systems loss removal, sabi po ni Meralco Chairman Manuel Pangilinan, and I quote, "It's a big bill for the industry because it cuts across generation, transmission, and distribution. The bill is too big for the industry to absorb all of it. So there's got to be that discussion. It's going to impact the entire power industry in this country." Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari maraming maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. At ngayon ay kinuha ko rin po, dahil nga po nabalitaan natin yan, kinuha ko na rin po mismo ang mensahe ni Secretary Sharon Garin. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, "We are currently studying the regulations of ERC, legislations, and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies." So, lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba nating mga kababayan at sa mga investors and utility companies. Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionaire. Yusek, open po ba ang Malacanang to discuss conditions from rural electric cooperatives? Kasi po ang sabi nila hindi naman nila kasalanan na may system loss at hindi rin daw po dapat sila o yung National Power Corporation ang mag-shoulder nito. Kaya they're asking for condition na dapat may tax exemption mechanism. Kaya nga po, lahat po ng stakeholders na mayroong mga ganyang concern, mas maganda po talaga na madinig kayong lahat kasi para kung ano man yung maaaring maging issue ay marisolba para hindi po lahat ay magkaroon ng pasanin. At ito naman po ay para din sa ating mga kababayan. So, tutulong tayo sa ating mga kababayan pero syempre po yung mga involved sa ganitong industry ay hindi naman din po dapat na makarga ng sobra ang maaaring maging issue patungkol dito. So lahat po yan ay dapat na bigyan ng solusyon. Next question po, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Two-prong questions on the Pax Silica. First, ano po yung reaksyon ng Malacanang na ang second in command is not yet aware of this big-ticket project of the government? And second, ano po yung response ng palasyo at ng administrasyon doon sa mga stakeholder calls para ipasara or wag ituloy yung Pax Silica project? Sa unang tanong, again, pakiulit una muna tayo. Ano po yung reaksyon ng palasyo tungkol doon sa fact na ang second in command is not that aware of the government's big-ticket project? I have no comment. Why so? Nakita naman natin sa video. So, ano pa ba ang kailangang i-explain? So, hayaan na lang po natin. On the second point po, ano po yung tugon ng palasyo dun sa calls to stop the Pax Silica project over issues po ng electricity use, water use, as well as yung hindi daw po na-coordinate dun sa mga local stakeholders doon sa site? Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Pax Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan.
So hindi pa siya done deal because as far as we are concerned, this will be part of the Luzon Economic Corridor that has already been agreed upon even during the Biden administration when President Marcos flew to Washington, D.C. So ibig sabihin po, hindi pa final yung Pax Silica project. May chance pa po na hindi ito ituloy ng Marcos administration? Ganun po ba? May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Ma'am, last from my end on Pax Silica, this kind of message, hindi po ba magsisend siya ng worry towards investors that the president has been trying to court towards the country because it creates uncertainty na meron ng ganitong project but apparently hindi pa po cast in stone yung ibang provisions? Hindi naman po dahil ngayon po ay talagang inaayos natin. Again, sa may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pax Silica para kung anuman ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon. Next question po, Allen Limos, The Manila Times. Good afternoon, Yusek. Would like to jump on the Pax Silica issue ulit po. There were reports po that Capas Mayor Butch Rodriguez says na, and I quote, although the area is under the administration of BCDA, it's still in Capas and kami yung closest community na maapektuhan. The plan is hindi pa po siya napapresenta sa amin. He also questioned how the government will cushion the environmental impact sa community and also may reports din po na despite earlier claims of the BCDA, meron nga pong maapektuhan na IP community there, which is the first IP community recorded in the town po. In reaction po. Actually, because of this issue, minabuti po namin na makausap mismo si BCDA President and CEO Joshua Bincang. At hindi po dapat na hindi makausap ang lahat na maaaring involved. So ito po ang tugon. Ibibigay ko po sa inyo para na rin po sa lahat ng maaari pang magtanong kung bakit hindi sila na-consult or may issue sa ganito, may issue sa ganyan. So ito po ang kanyang mensahe, and I quote, "The Bases Conversion and Development Authority has conducted initial meetings with LGUs and government agencies on New Clark City's development plans, including the proposed Pax Silica initiative. These consultations are ongoing, and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner." End of quote. So, kung meron pong pahatid na mensahe si Capas Mayor, pinaabot na rin po namin kay CEO Joshua Bincang para po maaga niya at mabilis niya makausap po si Capas Mayor. Last question po, Dexter Cabalza, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Mag-ask lang po ng confirmation if President Marcos has already given authorization to BIR Commissioner Mendoza to submit tax records of PP Sara Duterte and Mans Carpio to the Senate Impeachment Court. So, tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Follow. Sige, follow up lang. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer. Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait
ang katotohanan sa ating mga kababayan. Follow-up question po. Ace Romero. Ace Romero, Philippine Star. So, Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records still involved. So, what do you say to that naman? Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang ating nadinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. For sure, there will be claims again that this is politically motivated. Magkakaroon ng mga ganong opinion for sure yung mga kritiko ng Pangulo about it. Ano magiging reaksyon ng Malacanang kung magkakaroon ng ganong mga pananaw? Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso. Salamat po. Yan po ang mga tanong, Yusek. Back to you. Maraming salamat. Matapos ang lampas taong baha na sumalanta sa mga residente ng barangay Bangkal sa Davao City, agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na gawa ng solusyon ang pagtaas ng tubig upang hindi na ito maulit. Kaya naman, double time ang naging aksyon ng ahensya sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Matapos na personal na bisitahin ang mga apektadong residente, ay agad na inutos ng kalihim ang emergency dredging sa ilog. Ito'y upang palakihin ang kapasidad ng Talomo River na sumalo ng tubig mula sa mga mas mataas na karatig lugar. Agad din ipinagpapatuloy ng ahensya ang konstruksyon na hindi natapos na dike at itataas ang level nito para tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari. Hindi naman napigilan ng kalihim na magpahayag ng galit at pagkadismaya matapos makita ang totoong sitwasyon dito sa Davao City. Taong 2019, noong sinimulan ang konstruksyon ng dike na dapat sana ay makakatulong na protektahan ang mga residente mula sa pag-apaw ng ilog. Subalit dahil iniwan itong nakatiwangwang at hindi tapos, ay nagdusa ang mga residente dahil sa isang pangyayari na sana ay naiwasan. Makakaasa ang mga residente ng Barangay Bangkal na tututukan ng pamahalaan ang pagsasaayos sa mga proyekto na tulad nito na pinabayaan noon. Sa mga Davaoeños, asahan niyo po, hindi po kayo pababayaan ng ating Pangulo at ng administrasyon. At bago po tayo magtapos, isang anunsyo. Dahil sa naisin ng Pangulo, ito ay nabanggit sa SONA 2026. May panibagong executive order na inilabas ang Pangulo para na mas mapalakas ang industriya ng electric vehicles or EV sa Pilipinas. Sa ilalim ng Executive Order 121, magkakaroon na ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program o EVs. Sa pamamagitan nito, hihikayatin natin ang mga malalaking kumpanya na magtayo at mag-manufacture ng electric vehicles at kanilang mga piyesa dito mismo sa Pilipinas. Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers.
May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa. May mahigpit ding monitoring at may mga kondisyon. Sa kabuuan, ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain. At bago po muli tayo magtapos, meron tayong babala. Ayan. Mag-ingat sa scam at disinformation tungkol sa LGSF at SCPF ng Office of the President. Hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Kaya kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tingnan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba. Kapag kami ganyan po ng mga problema, isang guni lamang po ninyo, ipagbigay alam po ninyo mismo sa atin, sa aming opisina, para po ito ay makontrol at mahinto ang ganitong mga klaseng pang-aabuso sa ating mga kababayan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may takot sa Diyos, mahinahon at mapagkumbaba. Hindi hambog na ipagmamalaki pa ang kakayahang manakit kapag nagagalit. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.